Panginoon po na aming Diyos na Yahuwah, maraming salamat po Ama sa lahat ng iyong kabutihan. Maraming salamat. Iniingatan mo kami sa araw-araw ng aming buhay. Hanggang ngayon buhay kami at malakas. Higit po sa lahat, taglay namin ang aming banal na kahalalan, ang tumawag, sumamba sa iyong banal na pangalan. Amang banal, pakipatawad po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ama, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakilinisin pong ganap ang aming mga puso't isipan upang maging karapat dapat kami sa iyong banal na harapan. Ama, mag-aaral po kami ng iyong mga katotohanan. Maaari po ba ipagkaloob sa amin ng mga katangiang aming kailangan upang buong linaw naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin? Magsilbing gabay po namin sa patuloy naming mga paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan po ang aming kapatid na mangunguna sa aming gagawing pagsamba. Ipagkaloob sa kanila ang katalinuhan at karunungan nagmumula sa iyo, upang nang sa ganon maituro nila sa amin ng buong linaw ang iyong mga katotohanan. Lahat kami makapagpatuloy sa kasakdalan ng aming mga paglilingkod. Amang banal, pakibasbasan din po ang mga handog na aming isinimpan, magamit po sa lahat ng kanyang kaukulan. Makapagdulot kami ng iba yung kapurihan sa iyong banal na pangalan. Ama, buong buo po ang aming pag-asa at pananampalataya na dinirinig mo ang aming mga panalangin. Pinatawad mo na rin po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ng ito'y buong galang po naming hinihiling sa iyo, sa tanging pangalan ng Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, salamat sa ating dakilang Ama sapagkat tayo ay muli niyang binigyan ng pagkakataon na gaya nito, mga mahal na kapatid, na tayo ay patuloy na nakasasamba sa Kanya, nakaluluwalhati sa Kanyang pangalan. Yan po kasi ang ating katutubong tungkulin. Hanggat tayo ay binibigyan ng Diyos ng buhay, patuloy natin siyang sasambahin. Hindi tayo titigil sa pagsamba sa Kanya at sa paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, bago po umakyat ang ating Panginoong Yahushua sa langit, ay Kanyang inutusan ang Kanyang mga alagad gaya ng ating mababasa sa Mateo 28:19 hanggang 20. Ang sabi roon, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan.
Ito'y itinuro at ipinahayag ng Kristo sa mga alagad niya na ito rin ang ating saligan kaya tayo nangangaral. Ang sabi rito, ang sabi ng Kristo, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sa makatuwid, pagtuturo, may nagturo, may itinuro. Ang itinuro ay ipinasulat sa Biblia. Kaya kung ano lamang ang ibig na ituro at ipangaral ng sumulat na ipinasulat sa Biblia, yun po ang dapat nating paniwalaan at dapat nating sampalatayanan. At sapagkat wala naman pong masasabi tayong perpektong salin ng Biblia. May iba't ibang salin ng Biblia na para bagang nagkokontra-kontra ang pagkakasalin. Ano ho? At ang iba naman ay meron tayong mababasang bakit sa bahaging ito ay ginawa nila ito. Bakit sa bahaging ito ay hindi nila ginawa. Kaya mahalaga talaga na ating sinusuri ang ating pinag-aaralan na mga talata sa Biblia upang matyak po natin kung ano ba talaga ang gusto ng sumulat at ano po ang ibig na ipaunawa sa atin. Kaya alam nyo mga kapatid, sa atin po na pangangaral ng banal na kasulatan o aral ng Diyos sa Biblia, merong ipinagpauna na ito ay darating sa buhay po natin. Katulad po ng paksa po natin, palaging may mga hadlang sa pagtuturo ng katotohanan. Totoo po yun. At pagbubunyag ng kasinungalingan. Mayroon ding tumututol at nagagalit sa atin pagka ating ibinubunyag ang kasinungalingan. At meron pa tayong tanong sa ibaba, tama ba na sambahin natin si Yahushua, ang Kristo? Yan po ang ating liliwanagin sa ating pag-aaral. Pero mga kapatid, bagamat turo ng Kristo sa mga alagad niya, ipangaral ang Ebanghelyo, gawin silang mga alagad, tuparin at sundin ang iniutos ko sa kanila. Pero ano po ang hindi maiiwasan? Mabuti basahin natin ito, mga kapatid. Anong hindi natin maiiwasan? Panahon pa ng mga apostol, kailanmat ating ipinangangaral ang katotohanan? Sa unang talata ng Biblia sa Galacia, ganito nakasulat. Ating pong basahin. First slide, ating pong pakinggan ang pahayag na ito. Nang dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya. Sino po itong nagsasalita rito? Tandaan natin, ang aklat ng Galacia isinulat ng Apostol Pablo. Kung gayon, ang nagsasalita po rito ay ang Apostol Pablo na ang sabi po riyan, ang sabi niya, pinagsabihan ko siya, si Pedro, sabi ni Pablo, ng harapan dahil mali ang ginawa niya. Ngayon, para ating lalong maintindihan, tuloy natin ang basa. Kaya sinabi ni Pablong mali ang ginawa ni Pedro. Pakinggan natin. Sa 12, sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Yan ang mga hintil. Ganyan pala nangyari, ano? Kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo, mga hintil. Ngayon, natakot siya. Na maaring sabihin ng mga Hudyong nagpupumilit na magpatuli o magpahalas ang mga hindi Hudyo para maligtas. Pati tuloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay nakigaya sa pagkukunwari niya. At maging si Bernabe ay napagaya na rin. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro, sa harap ng lahat, bakit mo pinipilit ang mga hindi Hudyo na mamuhay na parang mga Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo ay namumuhay na parang hindi Hudyo. Kaming mga ipinanganak na Hudyo ay iba sa mga hindi Hudyo na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan. Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahushua Kristo at hindi sa pagsunod
sa kautusan. Kaya nga kaming mga Hudyo ay sumasampalataya rin sa Kristo o kay Kristo, hindi sa pagsunod o Yahusya para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Mga kapatid, anong tagpo ito? Ito'y tagpo noong buhay pa si Pedro at si Pablo kasama ng ibang mga alagad. Pinasulat sa Biblia po yan. Nang dumating si Pedro sa Antioch, ang ginawa nitong si Apostol Pablo, pinagsabihan niya itong si Apostol Pedro sa harap ng maraming tao. Bakit? Sapagkat bago dumating yung ilang mga tao mula kay Santiago, si Santiago po ay isa sa mga apostol na mas nauna kay Pablo. Siyempre, ano ho? At pati na po si Pedro, nauna yan kay Pablo eh. O di ho ba? Mga pioneering po yan, mga senior po yan eh. Pagdating sa apostleship, talagang mga nauna sila. Pero mapapansin nyo, pinuna siya, itong si Pedro ni Pablo, na baguhan lang, neophyte lang ito eh. Bagong, ika nga, na apostol, huling apostol ito, sa sentido ng tawagin siya, ang Kristo ay halos 4 hanggang 7 taong nakaakyat na sa langit eh. Kaya huli na si Pablo. Pero nang mapunan niya na itong si Pedrong nauna sa kanya sa pagka-apostol ay may maling ginawa, pinunan niya. Pero teka muna, saan niya ibinata yung kanyang pagpuna? Dahil ba sa kanyang sariling opinyon kaya niya pinuna? Aba hindi. Ang sabi ho diyan sa Biblia, nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat. Bakit ang sabi? Hindi na naaayon sa magandang balita ang ginawa nila. Samantalang si Pedro lang ang pinunan niya. Kasi si Pedro, una, nakikikain siya kasama naman ng mga hintil. Ang mga hintil, masasamang tao yun para sa mga Hudyo. Ang mga hintil, makasalanan yun para sa mga Hudyo. Si Pedro nakikain. Nang dumating yung mga tao galing kay Santiago, mga kapatid, humiwalay siya. Hindi na siya nakikain. Bakit? Sapagkat baka siya ay, ika nga ay mapasama. Ang totoo nga, napasama nga si Pedro eh. Pinuna nga ni Pablo eh. Di ho ba? Kaya, ang ginawa niya, nung ginawa ni Pedro yon, pati yung ibang mga mananampalataya ay nakitulad na rin kay Pedro. Umalis na rin doon sa piling ng mga ibang mga hindi Hudyo, yung mga hintil. Pati si Bernabe naakit na gaya na rin, napagaya eh. Kaya ang sabi po diyan, sabi ni Pablo, nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro. Bakit si Pedro? Hindi ang iba. Kasi si Pedro ang pasimuno eh. Di ba? Ano sabi ni Pablo? Bakit mo pinipilit ang mga hindi Hudyo na mamuhay na parang mga Hudyo? Ikaw nga mismo na isang Hudyo, namumuhay na parang hindi Hudyo. Nakita ninyo ang kanyang pagpuna? Kaming mga ipinanganak na Hudyo, iba sa mga hindi Hudyo na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan. Kaya diyan ay ating mapapansin, mga kapatid, na hindi maiiwasan na kahit na yung nakagawa ng labag sapagkat hindi ayon sa nakasulat sa Biblia o ayon sa magandang balita, talagang hindi maiwasang hindi punahin. Kaya kahit na tayo mga baguhan lang sa ating pananampalataya at mayroong mga nauna sa atin na mali ang ginagawa, mali sapagkat hindi na naaayon sa nakasulat o itinuturo ng magandang balita o Biblia, karapatan nating punahin yon katulad ng Apostol Pablo. Sapagkat kung alam nating mali ang kanilang ginagawa, atin pong kinukonsente, pati tayo mapapasama sa harap ng Diyos. Di ba tama yon mga kapatid? Kaya, mga kapatid, anong hindi natin maiiwasan kapag ating gustong ituro ang katotohanan, ibunyag ang kasinungalingan, hindi natin maiiwasan na kumprontahin
Kahit ang mga nauna pa sa atin na mga nagturo sa amin sa ministeryo, kung mali ang kanilang ituro, dapat punahin, dapat ituwid. Pero hindi natin maiiwasan, mga kapatid, na magkaroon ng oposisyon. Pinuna mo na, talaga namang kapuna-puna, pagkat labag na sa Biblia, magagalit pa nga sa iyo, di ba? Pag itinuwid mo, sino ka? Sino ka para magtuwid sa akin? Ministro ka lang, manggagawa ka lang, ako ganito ranggo ko. Di ba? Ganun sila eh. Di ba? Hindi man lahat, pero ganyan. Ang may hierarkiya pagdating sa organized religion, ganyan po sila eh. Di ba? May ranggo sila. Wag mo ako pinupuna. Mas mataas ako sa iyo. Ako, district minister ako. Ako ay lupon. Ganun sila eh. Kaya, pero si Pablo, tatandaan ninyo, kahit na yan po'y huling tinawag. Sapagkat nang tawagin siya, ang Kristo'y nasa langit na eh. Gaya ng sabi ko nga, ayon sa mga Bible scholars, between 4 to 7 years, nang Kristo'y nasa langit na, ang Pablo ay matawag sa pagsunod sa Kristo bilang Mesyas. Pero pinuna niya. Mga kapatid, anong kapuna-puna dyan? Bakit pinuna ni Apostol Pablo, si Pedro, si Bernabe at ang mga ibang nakigaya din kay Pedro? Kasi ang ginawa nitong si Pablo ay pinanghawakan niya yung nakasulat sa Biblia. Alam niyo kung tawagin po yan po ay exegesis. Let us show them po. Next slide. And we will define. Mayroon tayong definition dyan. Exegesis is a legitimate interpretation which reads out of the context what the original author or authors meant to convey. Yan ang ginawa ng Apostol Pablo. Exegesis. Na kung ano nakasulat, yun ang kanyang sinunod at yun ang kanyang itinuro. Di ho ba, mga mahal na kapatid? Yan po ang nakasulat sa Biblia. Hindi po niya ipinilit yung gusto niya para ilagay sa Biblia at ipilit na yun ang dapat na maging interpretasyon. Hindi. Kung ano yung gustong i-convey, kung ano yung gustong ituro nung sumulat na nakasulat sa Biblia, yon ang kanyang pinanghawakan. Kaya nga niya pinuna si Pedro eh. Di ba? Kasi hindi na nakasulat sa magandang balita. Oo. Ipinipilit niya na itong mga hintil o hindi Hudyo ay magpahalas. Kaugalian yun ng mga taong sumusunod sa kautusan ni Moises eh. Di ho ba? Ito naman mga hintil, malay nila sa kautusan ni Moises, yung Torah. Hindi nila alam yun. Kaya si Pablo isinugo eh, doon sa kahintilan eh. Ba't mo ang wika pinipilit? Yung mga hindi Hudyo na magpatuli, sumunod sa kautusan. Ang nakasulat sumampalataya kay Yahushua. Hindi magiging matwid at ituturing na matwid ang tao sa pagsunod sa kautusan ni Moises, kundi pagsampalataya sa Kristo. Yun ang tama. Kaya ang ginamit niya, exegesis. Di ho ba, mga kapatid? Kaya dito ay tayo natututo ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Di ba? Ano naman po ang paniniwala ng iba? Meron naman silang tinatawag na opposite ng exegesis. Yan po ang eisegesis. Ano naman ang eisegesis? Ang sabi rito, according sa definition, eisegesis is, on the other hand, reads into the text what the interpreter wishes to find or thinks he finds there. Nakikita ba ninyo? Sa kabilang dako naman, ang eisegesis ay binabasa yung talata ng Biblia at ang kanyang interpretasyon ang gusto niyang ilagay doon. Di ba? It expresses the reader's own subjective ideas. Ayun, nakita niyo? Di ba? Yung eisegesis ay nag-i-express o nagpapahayag kung ano yung ideya nung nagbabasa. Hindi niya sinusunod kung ano yung gustong ituro nung sumulat sa talata at kung ano yung nakasulat. Ang eisegesis, yan ngayon ang malimit na nangyayari sa mga maraming mga ngaral ngayon. Anong isang halimbawa ng eisegesis?
Pero bago natin ituloy yan, tuloy muna natin ang basa. It expresses the reader's own subjective ideas, not the meaning which is in the text. Eisegesis is the process of interpreting text in such a way as to introduce one's own presuppositions. Pag sinabing presuppositions, sa palagay ko, ito kahulugan nito eh. Yun ngayon ang kanyang i-eject doon sa talata ng Biblia. Mamamali ka ngayon, maliligaw ka ngayon. Bakit? Eh, ang ginawa mo, yung gusto mo, yung ideya mo, yung wishes mo, ang gusto mong ibabaw, ilagay sa ibabaw nung nakasulat sa Biblia, di ba? Anong isang halimbawa niyan? Katulad noong ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, nakasulat yon. Eh ano naman, paano natin matatawag na ay si Jesus po yon? Eh ang sabi ng iba, yung ibigay kay Cesar daw, pagboto. O di ba? Eh ang ibigay naman ang para sa Diyos, yun daw ay kaisahan. Kaya kaisahan daw sa pagboto. Saan mo mababasa yon? Eh ano yon? Wishes yon. Nino? Nang bumasa. Ano ginawa niya? Yun ang kanyang ginawang pangunawa, imbis na yung kung ano nakasulat sa Biblia. Eh ano po bang ibig na itukuyin noong nakasulat doon sa talatang yon na ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ang ayon sa Diyos? Tungkol po yun sa taxation. Yun ang exegesis. Kung ano ang ibig ipahiwatig at ituro nung nakasulat at sumulat sa Biblia. Sapagkat ang Kristo noon napaliligiran ng mga taong ayaw sa Kanya. Hinahanapan siya ng pagkakamali. Di ba? Kaya ang sabi niya, ano ba, dapat ba kaming magbayad ng buwis? Ibig sabihin, kami ba'y dapat, dapat kami magbayad ng buwis kay Cesar o hindi? Alam niyo, pag sinabing niyang Kristo na huwag kayong magbayad, magagalit ang mga Romano. Pagka sinabi ng Kristo na magbayad kayo, magagalit naman yung mga Hudyo. Di ba? Kaya anong ginawa niya? Bigyan niyo ako ng coin. Nung makita, na sa pera? Kanginong litra, kanong inscription itong nakikita niyo rito? Kanginong larawan? Kay Cesar. Doon niya sinabi, ibigay ang kay Cesar. Ano yun? Buwis o taxation. At ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ano ang sa Diyos? Abuloy. Sapagkat taxation, it's something to do with money. Ang sa Diyos, abuloy. Sa makatwid, yun ang ibig sabihin po ng exegesis. Nang ibig sabihin, kung ano ang ibig ituro nung sumulat at nakasulat, yun ang ating sundin. Taxation ang pinag-uusapan doon. Ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, patawarin ako. Ay si Jesus, yung kanilang desire, para sila po ay magkaroon ng doktrina ng magkaisa sa pagboto o block voting. Ang taxation, pinalitan po nila ng magkaroon ng election yan. Ginawa nilang election eh. Ibigay kay Cesar. Ibigay kay Cesar. Kaya bumoto kayo. At sa pagboto ang sa Diyos, magkaisa kayo. Ano yun? Ay si Jesus po yun, mga kapatid. Kaya hindi basta ganito na lang ang pag-aaral na ginagawa natin. Dapat nating sinusuri talaga kung ano ba ang ating dapat na gawin pagka tayo nakaka-encounter ng mga talata ng Biblia. Ano ba talaga dapat ituro? Ano pong itinuturo ng Biblia at nung sumulat o author ng Biblia na ating binabasa? Ngayon, mga kapatid, tuloy natin. Ano ginawa ng Apostol Pablo sa kanyang pagpapatuloy sa pagpuna sa ginawa ng Apostol Pedro? Next slide. Ganito nakasulat. Ayan. Kaming mga ipinanganak na Hudyo ay iba sa mga hindi Hudyo na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan. Ngunit, alam namin, ng tao'y itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahushua Kristo. Yan ang ipinipilit ni Pablo. Alam din naman ni Pedro yun eh. Di ba? At hindi sa pagsunod sa kautusan ni Moises, yung pagtutuli. Di ba? Yun ang ipinipilit ng ibang mga Hudyo na naging Kristiyano. Na kung tawagin nga natin, mga Judaizers. Di ba?
Parang katulad ng Sabat, panahon na ng Kristo, Sabat ka pa ng Sabat, 'di ba? Mga kapatid, Judaizers po 'yun, pagsunod sa kautusan. Sa panahon natin, panahon ng Kristo, anong dapat? Pagsampalataya kay Kristo Yahushua, hindi sa pagsunod sa kautusan ng Moises, maituturing na matuwid ng Diyos ang isang tao. Kaya ang sabi dito, kaya nga kaming mga Hudyo ay sumasampalataya rin kay Kristo o sa Yahushua Kristo para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Talaga namang paulit-ulit na sinasabi ni Pablo, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan ni Moises, gaya ng pagtutuli, sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ano ibig sabihin? Wala namang makakaperpektong makasunod sa kautusan ni Moises eh. Di ho ba? Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kay Kristo o sa Kristo, masasabi bang si Kristo o ang Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi! Sabi ni Pablo, kung dahil sa aming pagsampalataya sa Kristo, kami may tuturing pa rin yung masama, masasabi bang si Kristo o ang Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Sabi ni Pablo, hindi! Ngunit, kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautosang iniwang ko na, kasi si Pablo dati, sumusunod yan sa kautusan ni Moises. Tandaan ninyo, dati siyang kasama ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ni Moises doon eh. 'Di ba? Persecutor nga siya eh. 'Di ba? Mang-uusig nga siya. Kaya ang sabi niya, kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautosang iniwan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Yan ang sabi ni Pablo. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin. Nakita ninyo? Ha? Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na walang kapangyarihan ang kautusan sa akin. Ano yun? Yung kautusan ni Moises. Bakit? Meron na siyang bagong kautusan. Ano yun? Yung kautusan ng Kristo na eh. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kaya hindi niya na pagpipilitan yung dati niya natutunan. Kundi si Kristo na, aral na ng Kristo. Ipinamuhay ko na ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Nakita ninyo? Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na ito, pansinin niyo, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, yun ang kautusan ni Moises katulad ng pagtutuli, mga sabat na yan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo o ng Kristo. Kung, ang paninindigan ni Pablo, kung ang pagsunod sa kautusan ni Moises ay sapat para ang tao ay maligtas at maituring na matuwid ng Panginoon Diyos, walang saysay ang kamatayan ng Kristo. Hindi na natin kailangan ng Kristo. Bakit nagkaroon pa ng Kristo? Hindi kasi sapat yung kautusan ni Moises eh. Di ba? Yung mga ginagawa nilang burnt offering, yun ay nagpo-foreshado sa pagdating ng Kristo. Pagwiwisik ng dugo, yun ay lumalarawan sa dugo ng Kristo, di ba? Mga sakripisyong ginagawa nila, lumalarawan yun sa pagdating ng Kristo. Dumating na ang Kristo, yun ang pinagpipilitan ni Pablo ngayon. Pananampalataya sa Kristo, ang tao'y maituturing na matuwid ng Diyos, hindi sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Yun ang pinunan niya kay Pedro. Kaya tayo man po, mga kapatid, yung mga pandoktrina na nasa amin pa, kasi dati kaming ministro sa Iglesia ni Cristo, ay marami tayong mapupuna-puron. Maraming aral din itong tama, ano? Pero may mga aral doon, lalo pagdating sa masiselang bahagi, ano? Ay kanilang binibigyan ng kanilang sariling interpretasyon. Kaya presupposition, yung ideya nila. Yun ang kanilang ipinupunla. Hindi yung kung ano talagang nakasulat sa Biblia at ibig ituro noong author o sumulat. Ngayon mga kapatid, ayon sa ating Panginoong Yahushua, sino ang kanyang itinuturing ayon po sa ating Panginoong Yahushua
na tunay na alagad niya. Next slide. Ito nakasulat sa Mateo. Ito, pakinggan natin. Next slide. Mateo 10:32. Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit o Amang nasa langit. Ngunit, ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Amang nasa langit. O, maniwala kayo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala man lang kayo dahil sa mga ginawa ko. Sinasabi ko sa inyong totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makagagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Mga kapatid, ayon sa ating pag-aaral, sino ho ang itinuturing ng Kristo na tunay na alagad niya? Diyan sa ating binasa, yung kumikilala sa Kanya bilang Panginoon sa harap ng mga tao. Kaya huwag nating itago na tayo tagasunod ng Kristo. Huwag nating itago na tayo ay kay Yahusya. Bakit? Sapagkat yun ang kahayagan kapag ka ating pong itinatago na tayo tagasunod ng Kristo, kahayagan na hindi niya tayo tunay na alagad. Bakit? Para ating mabigyan ng pruweba na tayo tagasunod ng Kristo, kinikilala natin siya sa harap ng maraming tao bilang ating Panginoon. Di ba? Anong kabutihan po nun? Ang sabi ng Kristo, yun ang ginawa nyo, kinilala nyo ako sa harap ng mga tao, kikilalanin ko rin kayo sa harap ng aking Amang nasa langit. Hindi nyo ako kinilala, hindi ko rin kayo kikilalanin, sabi ng Kristo, sa harap ng aking Amang nasa langit. Kaya, ang tunay na alagad ng Kristo, hindi nahihiya. Bakit ka mahihiyang sabihin mong tagasunod ako ng Kristo? Ang kahiya-hiya, tagasunod ako ni Satanas. Yun ang iyong ikahiya. At dapat kang mangamba ron kung sasabihin mo, tagasunod ako ni Satanas Di ba? Ano ang sabi pa ng Kristo doon sa mga taong tunay ng alagad niya? Maniwala ang wika kayo na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi kong ito, maniwala man lang kayo dahil sa mga ginawa ko. Kasi ang Kristo bilang isang tao, ayaw nilang paniwalaan na siya anak ng Diyos. Nung panahon ng Kristo, maging sa panahon natin, marami pang mga Hudyo ang ayaw maniwala sa Kristo. Di ba? Kaya ang kanilang nga batayan, tanak yung lumang tipan. Di ba? Mga kapatid, baliwala sa kanila yung bagong tipan. Kaya, diyan po sa ating binasa, mga mahal na kapatid, ay pinatutunayan ang tunay na sumasampalataya. Ang sabi, doon man lang ang wika sa ginawa ko. Bakit? Ang ginawa kasi ng Kristo, mga himala, ang ginawa niya ng mga iba't ibang pagpapagaling. Ano ho? Mga pagtuturo niyang talagang hangang-hanga yung mga nakikinig. Doon man lang ang wika, maniwala kayo. Huwag nila akong paniwalaan. Doon man lang sa ginawa ko. Di ba? Nakita niyo yung kababaan ng Kristo. Kaya ang Kristo talaga naparito hindi para paglingkuran kundi para maglingkod Ang Kristo ay naparito hindi para sambahin kundi para sumamba kasama ng mga alagad. Siya nga ang nagturo Siya nga ang nagturo kung paanong paraan ng pagsamba sa Diyos 'Di ba sa kanyang panalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi niya sinabing, sambahin nawa ang pangalan mo, pati ako ay sambahin na rin. Hindi, ang sabi niya, sambahin nawa ang pangalan mo. Di ba? Pangalan mo ang pinasasamba. Bakit? Alam naman natin na ang Diyos ay Espiritu Ang ibig sabihin ng Espiritu ay walang literal o physical o corporeal form. Di ba? Kaya ang pagsamba sa Espiritu ay pagsamba sa kanyang pangalan. Kaya sa ating pagsamba, niluluwalhati natin, pinasasalamatan natin ang pangalan ng Panginoon Diyos na si Yahuwah. Di ho ba? Ito pang kapuna-puna sa versikulo 12. Ang sabi ng Kristo sa mga alagad niya, kung kayo sumasampalataya, ang Ama nasa akin at ako'y nasa Ama, sinasabi ko sa inyong totoo. Ang sumasampalataya sa akin, makagagawa rin ng mga ginagawa ko. Ibig sabihin, nangyari din yan sa mga apostol nakagawa sila ng mga himala. Katulad ng panyo at tapi na napadaiti sa katawan ng may sakit, gumagaling Di ba?
Sa kayong mga ginawa ng mga apostol na mga himala na ang tumulong din naman ay yung tumulong kay Kristo o sa Kristo ang Ama, 'di ba? Sapagkat ang sabi ng Kristo, wala akong magagawa sa ganang akin. Ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay gawa ng pagtulong ng Diyos. Kaya mga himalang nahayag sa Kristo, mga himalang nahayag sa mga apostol, bunga ng pagtulong ng Panginoon Diyos. At ang kapuna-puna pa diyan, ang sabi ng Kristo, ha? Kasi sinasabi ko ang totoo, ang sumasampalataya sa akin, makagagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Teka muna, baka ating ma-misinterpret ito. Baka magkaroon tayo ng ICGesus. Nang ibig sabihin ay ang ating gusto, ang ating ipairal dyan sa talatang yan. Kailangan maging exegesis tayo. Ano ibig sabihin po dyan? At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Ang ibig bang sabihin, mas makapangyarihan pa ang mga mananampalataya kaysa sa kay Yahushua? Aba, hindi. Ang tinutukoy ng Kristo diyan, higit pa rito ang kanilang magagawa dahil pupunta na ako sa Ama, yung pangangaral ng Ebanghelyo. Sa pangangaral kasi ng Kristo, limitado. Ilang taon lang siya nangaral eh. Kukunting lugar lang ang naabot niya eh. Pero nung siya ay umakyat na sa langit, higit sa ginawa niya ang nagawa ng mga alagad sa pangangaral ng Ebanghelyo. Lumaganap eh. Di ba? Yun ang tinutukoy na higit pa ritong magagawa nyo. Bakit? Pupunta na ako sa Ama eh. Kaya nga dumami yung pinangaralan eh. Di ba? Nang tumanggap sila araw ng Pentecostes, noong Espiritu Santo, nangaral sila. Ang kanilang napangaralan, ang mga nabautismo, 3,000, 5,000. Kaya ang naging bautismo noon, araw-araw na eh. Di ho ba? Bakit? Natupad yung sinabi ng Kristo na yan po ang tinatawag natin ay exegesis, kung ano ang ibig na tukuyin at ituro ng sumulat at ng autor na nakasulat sa Biblia. Higit pa rito ang magagawa ninyo sa pangangaral ng Biblia. Ipalaganap ng marami sa maraming tao. Panahon ng mga apostol po yan. Mga mahal na kapatid, ang dami ng mga umanib, sumama, tagasunod ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ngayon ang tanong natin, mga kapatid, kapag tayo po sa ating paglilingkod ay ating pong nasagupa, nakaharap natin yung mga gumagawa po ng mga kamalian. Sa ating pangangaral, mayroon tayong na-encounter na mga ibang mangangaral, oposisyon kung tawagin po natin, mga kapatid. Teka muna, bago natin sagutin yan, itong magandang tanong eh. Anong dapat nating asahan pagdating sa ang ating ituturo kung ano talaga ang mensahe ng Diyos? Ito po yan ang maaasahan natin. Kailangan huwag tayong magtaka. Ito, next slide. Sa aklat po ng Mateo 10, huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Sino nagsasalita rito? Ang Kristo. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Maring sabihin naman ng iba, yung tinatawag nating gagamitin nila yung ICGesus. O kita ninyo, ang Kristo naparito, hindi para sa kapayapaan eh. Naparito siya para magkaroon ng magulong samahan eh. Ayan, sabi niya, naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Ano pa? Dahil sa akin, kukontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama at kukontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganon din ang gagawin ng manugang na babae sa kanyang biyanang babae. Ang magiging kaaway ng isang tao ay ang sarili niyang sambahayan. Sino may sabi niya? Ang Kristo. Ano po yan nakasulat na yan? Yan ang katotohanan. Paano natin iintindihan yan? Iintindihin natin katulad ng ating binanggit, exegesis, kung ano ang ibig sabihin ng Kristo dyan. Ano ang ibig sabihin ng Kristo dyan? Pagdating sa Kanya, pagka ang pag-uusapan na katotohanan, mga kapatid, nagkakagulo ang pamilya. Bakit? Hindi naman kasi lahat ay pareho ang kanilang pananampalataya. Maaring ang biyanan, iba sa pananampalataya ng kanyang hipag o manugang, di ba? Kapatid sa kapatid. Kaya ang sabi ng Kristo ang magiging kaaway ng isang tao ang sarili niyang sambahayan. Pagdating sa Ebanghelyo, pangangaral ng Ebanghelyo, bakit?
Sapagkat, next slide, ito, ano ang maaaring sabihin ng iba kahit magkasambahay? Itong ibig kong sabihin sa isang tagpo sa Korinto, ang iba daw sa inyo ay nagsasabi, kay Pablo ako. Ang iba naman ay kay Apolos ako. May iba ring nagsasabi, kay Pedro ako. At ang iba naman ay kay Kristo ako. Eh bakit? Nahati bang si Kristo ang Kristo? Si Pablo bang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Eh bakit pwedeng mangyari yung sinabi ng Kristo at nangyari nga talaga sa totoong buhay noon maging sa panahon natin? Subukan yung kayo manindigan sa panig ng Kristo, sa panig ng aral ng Kristo na kasulat sa Biblia. Eh pati biyanan, pati magkakapatid, naghihiwalay, naghihidwaan dahil sa Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat diyan nga sa Korinto di ba? Mga tagasunod na ng Kristo yan. Pinuna din sila ng Apostol Pablo Bakit? Nagkaroon ng pagkakabahabahagi. Paano nangyari ang pagkakabahabahagi? Yung ibang mananampalataya, kung sino nagturo sa kanila, doon sila susunod. Sabi ng iba, kay Pablo ako. Sabi naman ng iba, kay Apolos ako. Ang sabi ng iba, kay Pedro ako. Ano ang sabi ng iba? Ang iba naman ay, kay Kristo ako o sa Kristo ako. Ano ang ginawa ni Pablong pagpuna? Rhetorical? Bakit? Nahahati ba si Kristo? O nahahati ba ang Kristo? Yun ang mga tanong na naroon na rin ang sagot Siyempre hindi. Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Rhetorical question din. Obvious ang sagot. Hindi si Pablo ang ipinako. Di ba? Binautismohan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Rhetorical din. Obviously, nandun yan ang sagot Di ba? Hindi sa pangalan ni Pablo, binautismo ng mga lagad. Kanino? Sa pangalan ng Kristo. Sinong ipinako sa krus? Ang Kristo. Kaya dapat sa mga tagasunod ng Kristo, nagkakaisa. Di ba? Hanggat maaari. Pero sa isang pamilya, lalo na ngayon sa nangyari sa Iglesia ni Kristo, bahabahagi hating-hati, di ba? Dahil sa pagsunod sa mga tao na ang sistema ng kanilang pangangaral ay si Jesus kung anong gusto nila. Nagbasa ng Biblia, basbasa ng talata ng Biblia, tapos bibira na sila ng kanilang sariling paliwanag. Marami naliligaw. Dapat exegesis tayo. Kung ano nakasulat, kung anong ibig ituro ng autor, yon ang ating dapat na maging pananalig at pananampalataya, mga kapatid. Tanong, dahil sa pagtuturo ng katotohanan, may babangong posisyon, may babangon ng mga problema, may mga taong kukontra sa iyo. Tanong, dapat ba tayong matakot? Ano ang nangyari nung panahon ng mga apostol? Pakinggan natin. At sila ba'y natakot? Ito nakasulat. Next slide, sa gawa. Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Pinatay ninyo si Yahushua sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus. Ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Ang Diyos ang nasinasamba ng ating mga ninuno. Unahin natin dito, pansinin natin pinatay ninyo si Yahushua sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Pansinin ninyo, ang Diyos ang sinasamba, hindi si Yahushua na binuhay ng Diyos. Itinaas ng Diyos si Yahushua at naroon na siya sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi at sa gayoy mapatawad ang ating mga kasalanan. Nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo. At ganun din ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Kaya sa lahat ng mga sumusunod, tama ang pananampalataya. Bakit? Sapagkat nasa kanilang banal na Espiritu. Kaya pag wala kang banal na Espiritu, mamamali ang iyong tatanggaping aral. Bakit? Sapagkat ang may banal na Espiritu ang siyang tatanggap ng tamang aral. Di ba? Nang marinig ito ng mga miyembro ng korte, galit na galit sila at gusto nilang patayin ang mga apostol. Nako, ito pala nasa korte. Kaya ang mga apostol nagkaroon ng oposisyon. Hindi lang yung mga manghuhusig, pati yung mga
nakaraniwan pati yung mga nasa gobyerno korte, 'di ba? Government po 'yan Nang marinig ito ng mga miyembro, yung binasa natin sa unahan, galit na galit sila at gusto nilang patayin ang mga apostol. Pero tumayo ang kanilang kasamang si Gamaliel. Sino itong si Gamaliel? Dito isa sa mga Hudyong tagapagturo ng kautusan na dito natuto itong si Pablo di ba? Ang sabi, isa siyang Pariseo, sabi nitong si Gamaliel. Ang tinutukoy ni diyan si Pedro. Isa siyang Pariseo at tagapagturo ng kautusan. Ang ibig sabihin, si Gamaliel ay isang Pariseo yan. Tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng lahat. Ibig sabihin, respetado ito. Diba? Kilalang kilala ito. Sikat itong si Gamaliel. Tumayo siya Nung galit na galit yung mga miyembro ng korte at gustong patayin yung mga apostol. At ang sabi nitong si Gamaliel ito, nag-utos siya, sabi ni Gamaliel, na palabasin muna ang mga apostol, sabi ni Gamaliel. Nang makalabas ng mga apostol, sinabi ni Gamaliel sa kanyang mga kasama, yung mga nasa korte, mga kababayan kong Israelita, isipin ninyong mabuti kung ano ang gagawin ninyo sa mga taong yan at baka magkamali kayo. Mga kapatid, hindi ho tagasunod ng Kristo yan. Isang Pariseo yan. Sino? Si Gamaliel. Isang tagapagturo ng kautusan yan. Hindi ho ba? Pero pumanig sa mga apostol Pero balik tayo sa ating tanong. Ano ho ang ginawa ng mga apostol? Nang sila po ay nakaranas ng oposisyon at pag-uusig at ang ginamit na kasangkapan pa nga, itong gobyerno, korte, nakaharap na, investigasyon ay gustong patayin. Pero alam nyo, kung itutuloy pa natin, mahaba po yan Hindi sila tumigil ng pangangaral. Tuloy-tuloy ang pangangaral, mga kapatid. Di ba? At ang sabi pa nga ni Gamaliel doon sa kanyang mga kasama na mga Israelite, mga kababayan kong Israelita, isipin nyo munang mabuti kung anong gagawin ninyo sa mga taong yan. Gusto nyong patayin sila? Sinong sila? Yung mga apostol, yung mga nanindigan sa panig ng nakasulat sa Biblia. Ang sabi ni Gamaliel, baka magkamali kayo. Kaya ang mga apostol, nung sila'y maka-encounter ng mga pag-uusig, lalo na sa harapan ng gobyerno o ng korte, miyembro ng mga korte o government noon, ang sabi ni Pedro, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Kaya tayo man, mga kapatid, ang Diyos ang ating susundin. Ang nakasulat sa Biblia na tama ang kahulugan, ang nakasulat sa Biblia na ibig ipahiwatig at ituro ng autor, yun ang ating paninindigan. Yun ang ating susundin. Hindi ang interpretasyon. Yung kung tawagin ay I see Jesus, yung desire ng nagbasa, ang gustong ipunla sa Biblia. Mali po yun. Hindi natin susundin yun kahit kailan. Mga kapatid, tuloy pa natin ang pagbasa. Ganito nakasulat. Pakinggan po natin. Next slide. Sumagot si Pedro, ayon, sapagkat noong araw ay may taong ang pangalan ay Teudas na nagmalaki na parang kung sino. At may mga 400 siyang tagasunod. Meron palang ganun tao, no? Si Teudas. May tagasunod siya, 400. Pero nang bandang huli, pinatay siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagkawatak-watak. So, parang relihiyon din ng Hudyo ito Ang hindi tunay na relihiyon, nagkakawatak-watak, di ba? Pinatay ng leader, nagkawatak. Naglaho lang ang grupo na yon. Kaya may mga, hindi tayo magtataka na may mga relihiyong naglalaho na lang. Di ba katulad ng Aglipay, naging tinapay na lang. Pasensya na kayo, hindi naman sa Napaubos na yung Aglipay, hindi ko na nadidinig yun. Pagkatapos, noong panahon ng census, si Judas naman, na taga Galilea ang nakapagtipon ng mga tagasunod. Pero pinatay din siya at nagkawatak-watak ang kanyang mga tagasunod. Kaya ito ang masasabi ko sa inyo. Pabayaan na lang natin ang mga taong ito, sabi ni Gamaliel. Si Gamaliel ang nagsasalita dyan At huwag silang pansinin sapagkat kung ang mga ginagawa at itinuturo nila ay galing lang sa tao I see Jesus, mawawala rin yan. Pero kung galing yan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang yan. Baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban. Naku, naalaala ko tuloy. Yung nangyayari dyan sa California. Di ba?
Yung komedyante na sinama ang Diyos sa pagboto, zero daw. Ha? Ha? The God who is the creator of universe is zero, nagtawanan. Ano nangyari? Hanggang ngayon may sunog. Paglapastangan kasi sa Diyos yun eh. Di ba? Paglapastangan sa Diyos yun. Kaya doon din mismo, pagkaraan ng 48 oras, nagkaroon ng sunog na hindi nila maapula halos sa paglakas ng hangin. Sa ibang talata may Biblia, ang Diyos ang nagpapadala ng hangin. Ang Diyos din nagpapadala ng wildfire. Nakasulat sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 66. Kaya ang sabi diyan ni Gamaliel sa mga ka-Israelita niya, sapagkat inuusig nila ang paninindigan ng mga apostol at ng mga alagad ng Panginoong Yahusya, kaya ang sabi diyan, pero kung galing yan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang yan, baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban. Kaya sinunod ng korte ang payo ni Gamaliel. Pinatawag nilang muli ang mga apostol at pinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na wag na silang, na wag nang magturo patungkol kay Yahusya at pinalaya sila. Pinalaya. Kaya nanindigan, pinalaya. Ginamit na kasangkapan ng Diyos si Gamaliel na isa ring para sa iyo at kakwerpo noong miyembro ng korte. Di ba? Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Yahusya. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Yahusya ang Kristo. Nako, ganyan tayo. Dapat ganyan din tayo. Nang mapalayang mga apostol, ginamit na kasangkapan si Gamaliel, natakot na bang mangaral? Dahil sa sila'y binantaan, huwag na kayo mangaral, nagpatuloy pa rin, tuloy sa kanilang pagpunta sa templo, pagsamba nila sa kanilang pangangaral bahay-bahay. Patuloy sa kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na ang Kristo, na si Yahusya ang Kristo. Kaya, we must obey God. And in obeying God, there is no complaint. Whatever befalls, ano man ang dumating sa buhay natin, tuloy ang ating paglilingkod. Mga kapatid, bakit, mga kapatid? Anong handang puhunanin ng tunay na tagasunod ng Kristo? Next slide. Sa Aklat ng Gawa 21:13, ganitong ating mababasa, ating pakinggan. Next slide. Aklat po ng Gawa 21:13. Ito ang ating mababasa. Ayan, pakinggan po natin ito mga mahal na kapatid. Nakahanda kong magpagapos at kahit mamatay pa sa Jerusalem para sa Panginoong Yahusya. Alagad ng Kristong nagsasalita riyan. Nakahanda akong magpagapos at kahit mamatay pa sa Jerusalem para sa Panginoong Yahusya. Buhay ang nakahandang ilaan ng tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahusya Hamasiya. Kaya kapag may nangangaral sa panahon natin, anong dapat natin gawin? Next slide. Ito po, mga kapatid, maging kami na pinakikinggan ninyo. Ito po, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanilang sumampalataya kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. Ipanalangin niyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol kay Kristo o sa Kristo na inilihim noon ang pangangaral ko tungkol dito, ang dahilan ng pagkabilanggo ko. Ipanalangin niyo na maipangaral ko ito ng mabuti at gaya ng nararapat. Ano dapat gawin kapag may nangangaral, maging kaming nangangaral sa inyo? Bukas ang isip. Paano bukas? Paano magiging bukas? Katulad ng Bereano. Anong ginawa nila? Kahayagang bukas ang kanilang pag-iisip. Nakinig. Anong layunin nila? Para matuto. Pero anong ginawa nila? Kinounter-check nila ang pangangaral ni Pablo.
Paanong counter-checking ang ginawa nila? Kanilang sinaliksik araw-araw ang kasulatan. Hindi opinyon ang kanilang pinanghawakan. Ang pinanghawakan nila yung nakasulat. Pagkatapos nilang masaliksik, ano kanilang napatunayan? Totoo ang itinuro ng Apostol Pablo. Kaya ano naging resulta? Sila'y sumampalataya. Karaniwan ba lang ang mga sumampalataya pagdating sa level ng sosyedad o lipunan? Hindi. Maging ang mga kabilang sa alta sosyedad. Ang sabi ng Biblia, ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan, sumampalataya, pati na Gregong lalaki. Kaya anong panalangin ni Pablo at hinihiling sa mga tagasunod ng Kristo, ipanalangin nyo rin na bigyan kami ng Diyos ng pagkakataon na maihayag ang mensahe tungkol sa Kristo. Panalangin nyo na maipangaral ko ito ng mabuti gaya ng nararapat. Kaya dapat na tayo nananalangin ng Ebanghelyo, huwag matakpan ng kasinungalingan. Ang Ebanghelyo, ang tunay na ibig ituro ng Ebanghelyo ay huwag matabunan ng interpretasyon ng mga ngaral. Patuloy nating ituturo kung ano nakasulat at kung anong ibig ipahiwatig at ituro ng author na sumulat ng mga talatang binabasa natin, mga kapatid. Mga kapatid, sa bahaging ito ng ating pag-aaral, ang ating tanong ay ito. Anong isa sa mahalagang bahagi ng ating pag-aaral na ito'y kaalamang dapat na lumiwanag sa atin at ating lalong maintindihan? Pakinggan natin itong nakasulat sa aklat po ng Lucas, ganitong ating matutunghayan. Pero sumagot si Yahushua, sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Isang bahagi po yan na napakahalaga. Sambahin sino? Ang Panginoon mong Diyos. Sino pa? Mayroon pa bang ibang dapat sambahin? Wala na. Siya lang ang dapat mong paglingkuran. Oh, mayroon pa bang tayong dapat na paglingkuran? Wala na. Mayroon pa ba tayong dapat na sambahin? Wala na. Sino lamang dapat nating sambahin? Ang Ama, sapagkat siya ang Diyos. Wala nang iba. Sinabi ba ng Kristo pati siya dapat sambahin? Wala siyang sinasabi. Ang kanyang sinasabi maliwanag. Pagkat yan po'y pahayag ng Kristo, Yahushua, isinulat ng Ebanghelistang si Lucas, ang sabi ng Kristo ay sambahin mo ang Panginoong mong Diyos at siya lang. Kanino natutunan niya ng Kristo? Next slide. Ganito nakasulat sa aklat ng Exodo. Next slide. Ito, sinabi ni Yahuwah, ako, si Yahuwah, na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Panahon yan ng mga Israelita. Napalaya na sila. Di ba? Sabi ngayon, diyan ay ibinigay yung 10 utos. Sa 10 utos, nakasulat ito. Ang sabi ni Yahuwah, ibig sabihin, sinabi ni Yahuwah, ako si Yahuwah na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyusan na anyo, ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag nyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako si Yahuwah na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Doon natutunan ng Kristo yon. Dito sa 10 utos. Huwag ninyo itong paglingkuran o sasambahin dahil ako si Yahuwah na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati ng mga anak hanggang sa ika-3 at ika-4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Inuulit ko lang, huwag nyo itong paglingkuran o sasambahin dahil ako si Yahuwah na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Tatandaan ninyo yan. I-highlight natin yan. Ayaw ng Diyos na may sinasamba tayong iba. Maliwanag po yan o hindi, mga kapatid? Maliwanag po yan. Ngayon, ayon po sa ating Panginoong Yahushua, nabasa na po natin kanina. Ang sabi niya ay,
Let us go back to Lucas 4:8. Ito nakasulat. Gusto lang nating i-refresh ito. Okay? Let us go back to Lucas 4:8. Ayan, 4:8. Lucas 4:8. There you go. Pero sumagot si Yahushua, sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Turo ng Kristo yan. Sa pagtuturo naman ni Moises. O ito, next slide, sa Deuteronomy 6:13. Ito naman. Ayan. Ayan. Igalang ninyo si Yahuwah na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglingkuran at mangako kayo sa pangalan lang niya. Pansin ninyo, ang turo ni Moises ay igalang niyo si Yahuwah na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglingkuran at mangako kayo sa pangalan lang niya. Di ba sabi ng Kristo, sambahin nawa ang pangalan mo, Yahuwah. Ang sabi naman diyan ni Moises sa mga Israelita ay siya lang ang inyong paglingkuran. Sino? Ang amang si Yahuwah. Mangako kayo sa pangalan lang niya. Kaya yung pangalang Yahuwah lang ang dapat sambahin na siyang Diyos na wala ng ibang dapat pa tayong sambahin, mga kapatid. Maliwanag po yan. Ayon naman sa anghel ng Diyos, sino ang dapat sambahin? Next slide. Ito. Pakinggan po natin. Lumuhod ako. Teka muna, bago natin ituloy ito. Ito'y pahayag ng Kristo sa pamamagitan ng anghel kay Juan sa pulo ng Patmos. Ang sumulat nito ay si Juan. Lumuhod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, wag mo akong sambahin. Sapagkat alipin din ako ng Diyos. Tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Yahushua. Ang Diyos ang sambahin mo. Sapagkat ang mga katotohanang itinuro ni Yahushua ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta. Mga kapatid, sino naman ito? Ito naman ay si Juan. Si Juan, sinusulat niya ang mga naririnig niyang pahayag ng Kristo sa pamamagitan ng isang anghel. Itong si Juan naman ay, alam niyo, ang mga apostol nagkakamali rin talaga Di ba? Ang ginawa nitong si Juan na sa harap ng anghel, abay lumuhod para sumamba. Ano sabi ngayon nitong anghel? Wag! 2 beses yung sinabi yung wag para bigyan ng emphasis. Wag mo akong sambahin! Sapagkat alipin din ako. Alipin din ako ng Diyos. Tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Yahushua. Kaya alam nyo, mapapansin ninyo, sumasamba Sasambahin niya sana yung anghel sabi ni Juan Sasambahin niya sana yung anghel. Sabi ng anghel, hindi, wag mong gawin yan. Alipin din akong katulad mo at mga kapatid mong nagkapapahayag ng katotohanan ng itinuro ng Kristo. Sino dapat sambahin? Sabi ng anghel ay, ang Diyos ang sambahin mo. Hindi niya sinabing, ako ang sambahin mo rin si Yahushua. Hindi. Manapang sabi ng anghel, ang Diyos ang sambahin mo. Ano pa pruweba? Next slide. Ito pa. Pahayag. 22:9. Next slide. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Pero sinabi niya sa akin, wag mo akong sambahin, sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. Isa pa rin tagpo yan na hindi napasamba yung anghel. Ang Diyos ang sambahin mo. Maliwanag po yan, mga kapatid, na nakasulat sa Biblia. Ngayon, sabi ng iba, ay, di ba, pagka tayo lumuluhod ay pagsamba yun? Ba hindi Hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Merong ibang lumuluhod inoordinahan Lumuluhod, inoordinahan. Ang ibig bang sabihin, sumasamba ka doon sa nag-ordina? Merong ibang lumuluhod di ba? Pinupugutan ng ulo. Sumasamba pa sila ron sa pupugot ng ulo sa kanila. Merong ibang lumuluhod di ba? Bakit? Yun ang gusto niyang posisyon Pagsamba ba yun?
Paano kung siya'y alam nyo kasi, ginagamit yan ng Iglesia ni Cristo sa, di ba, lumulod sa rebulto, lumulod sa larawan. Hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Di ba? Hindi lahat ng pagyuko o pagyukod ay pagsamba. Merong ibang mga tao sa iba't ibang bansa. Tingnan ninyo ang kanilang kultura. Pag may dumadaang mga matataas ang ranggo, gumaganon sila. Yumuyukod sila eh. Ang iba lumuluhod pa eh. Pagsamba ba yun? Paggalang yun. Pagrespeto. Paggalang. Di ho ba? Eh alam nyo, may batayan. Tayo, nung ako Iglesia ni Cristo, anong binabasa natin? Next slide, pakinggan po natin. Alam nyo, mga kapatid, ito, ang bago natin basahin yan, ang pinagbabatayan po ay yung nakasulat sa Psalms 95:6, no? Sa New King James Version, this is not in our slide. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, Yahuwah, our Maker. Alam nyo, mayroong itong talatang ito, tama ito. Tama, bakit? Sapagkat yun ang totoo eh. Pagdating sa Diyos, pag yumukod ka sa Diyos, nagbow ka sa Diyos, pagsamba sa Diyos, marapat lang yun. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin eh. Di ba? Siyang lumikha sa atin eh. Meron pa bang ibang lumikha sa atin? Wala na. Kaya wala ka ng ibang dapat na luhuran para sambahin. Kundi ang Diyos lang. Di ba? Kaya ang sabi ng Diyos, maliban sa akin, walang iba. Huwag kayong sasamba sa iba. Sa Diyos ka lang sumamba. Sabi ng talatang mga binasa natin. Di ho ba? Pero mayroon silang batayan. Kaya dapat daw ang wika, sambahin ang Kristo. Ito batayan nila. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. Sino yung siya? Ang Kristo. At binigyan siya, siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Papansinin natin, no? Ang usapan dyan ay pangalan. Pangalan. Oh? Oh? At siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sino yung siya? Ang Kristo. Dahil, ano nga nasabi? Upang sa pangalan ni Jesus o ni Yahushua ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano yan? Pinagbabatayan po natin yan. Nung ako'y iglesia pa ni Kristo, para sabihin dapat daw sambahin ang Kristo. Bakit? Ang sabi po dyan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tao. Ang pagluhod daw pagsamba Aba, hindi naman siyang lumalang sa atin Ang dapat lang na pagsamba na may pagluhod at pagyukod, sa Diyos lang o kay Yahuwah lang. Sapagkat siya po ang lumikha sa atin ang Kristo naman, binigyan ng pangalan. Higit sa lahat ng pangalan. Na dahil doon sa pangalang ibinigay sa Kanya, na higit sa kanino-mang pangalan, ay dapat tayong lumuhod. Bawat tuhod ay lumuhod. Sa langit, lupa. Ano katumbas niyan? Pagsamba? Aba, tandaan ninyo. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa iba. Ako lang. Sabi ng anghel, sambahin mo ang Diyos, huwag mo akong sambahin. Sabi ng Kristo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang Kristo, binigyan ng pangalan, higit sa kanino-mang pangalan. Dahil sa pangalang yon dapat lumuhod. Pero ang pagluhod na yan, pagsamba ba yan? Next slide. Ito nakasulat. Ayan. That's why God placed Him. Wala tayong ayan ay isang salin ng Biblia, Free Bible Version. That's why God placed Him, who? Our Lord Yahushua, in the position of greatest honor and power and gave Him the most prestigious name so that in the name of Yahushua, pansinin nyo, in the name of Yahushua, because of that prestigious name, that is a great honor and power that was given to our Lord Yahushua, so that in the name of Yahushua, everyone should bow in respect, whether in heaven or on earth or under the earth, and all will declare that Yahushua Christ is Lord to the glory of God the Father. Kaya, yung pagyukod sa Kristo, hindi pagsamba. Yun ay, kung gagawin natin yun, ay ginagawa nating sinungaling ang Diyos.
Di ba? Ginagawa nating may Diyos pang iba. Sapagkat kung mayroon mang dapat na sambahin at yukuran ayon sa 95:6 ng isa, aklat ng awit, ay ang Diyos lang na lumalang sa atin. Ang Diyos po ay hindi lumalang sa atin. Ang Yahushua, ibig ko sabihin, si Yahushua ay hindi lumalang sa atin. Si Yahushua ay panganay sa nilalang ng Diyos. Kasama siya sa mga nilalang panganay. Kaya ang pagyukod at pagluhod na pagsamba ay para lang sa manlilikha. Sino ang manlilikha o manlalalang? Si Yahuwah, ang Kristo. Dapat igalang. Ang pagyukod at pagluhod sa Kanya ay sign ng ating pagbibigay po ng paggalang. Bakit? Ang sabi po diyan ay God placed Him in the position of greatest honor and power and gave Him the most prestigious name, Yahushua, name for salvation, so that in the name of Yahushua, everyone should bow in respect. Kaya mga kapatid, yan po ang exegesis. Ano ibig sabihin? Yan ang nakasulat sa Biblia. We have to bow in respect in the name of our Lord Yahushua HaMashiach. To whom should we render our worship? Only to our God, Yahuwah, our Creator. Sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa iba. Kung pati ang Kristo'y sasambahin natin, hindi ba yun ay paglabag sa utos ng Diyos? At kung ang Kristo'y nasa lupa, tiyak na hindi siya papayag na siya'y sasambahin ng kapwa niya tao. Mga kapatid, di ba? Ano ang mahalagang bahagi po na natutunan ng mga unang lingkod ng ating Panginoon Diyos at maging ng ating Panginoong Yahushua, na ito ay dapat din nating matandaan at maliwanagan? Ano ang Kristo? Ang Kristo ba'y naparito para pagsilbihan, sambahin, o siya'y naparito para pangunahan ng mga tao sa pagsamba sa Diyos? Ito, next slide. Ganito nakasulat sa Mateo. Ito po nakasulat, pakinggan natin. Sa Mateo 20:28. Ganito ho ang ating mababasa. Maging ako na anak ng tao. Kristo po yan. Kaya anak ng tao sapagkat anak siya ni Maria. Kaya anak ng Diyos sapagkat nabuo sa sinapupunan ni Maria sa magitan ng Espiritu Santo. Kaya tawagin man siyang anak ng tao, tama. Tawagin man siyang anak ng Diyos, tama rin. Ang sabi ng Kristo, maging ako na anak ng tao na parito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Ulitin lang natin ang sinabi ng Kristo. Naparito siya sa mundo. Hindi upang paglingkuran. Kaya ang sabi niya, sambahin nawa ang pangalan mo, tumutukoy sa Ama, kundi upang maglingkod. Not to be served, but to serve. Nakita ninyo, mga kapatid, yung mga katotohanan yan. Kaya kahit na yung mga nauna sa ating nagturo sa atin na mga aral pero kontra sa Biblia, sapagkat ang ginamit nila ay eisegesis. Kung ano yung kanilang gusto, yun ang kanilang itinuro. Magbabasa ng talata ng Biblia, pero nang sila ay magpaliwanag na, iba na kaysa itinuturo ng autor at nakasulat sa Biblia. Kahit nauna pa sila sa atin kung sila ay mali. Gaya ng ginawa ng Apostol Pablo, pinunan niya si Apostol Pedro, pati yung mga nakigaya kay Apostol Pedro. Sapagkat ang kanilang ginawa ay hindi yung nakasulat sa magandang balita o Biblia. Nasa kautosang pagsunod sa Kristo ang ikaliligtas, hindi na sa kautusan ni Moises. Sapagkat sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 10, ay pinakita ng Diyos nung si Pedro ay nanaginip, di ho ba? Na may puting kumot, naroon lahat ng hayop. At sabi, kumain ka, kumuha ka at kumain ka. Hindi ako kumakain yan. Ang sabi, ang nilinis ng Diyos ay dapat mong kainin. Tumutukoy po yon. Tumutukoy kay Cornelio. Si Cornelio kasi, hindi po siya Hudyo. Siya isang hintil. Na pagka nilinis na sa panahon ng Panginoong Yahushua, hindi na ang usapan diyan, kay Hudyo ka, kay hintil ka. Nilinis na
Nilinis na ng Diyos ang lahat ng hayop na pwede mo nang kainin yon. Na yun ay symbolical sa mga hintil. Pinatawad na sila dahil sa dugo ng Kristo. Kaya wala ng Hudyo, wala ng hintil. Kaya nga itong si Pedro ay nang hinanap at ng mga taong inutusan ni Cornelio, sapagkat si Cornelio ay mapanalanginin at ang kanyang pamilya ay talagang relihiyoso, ay hindi sapat ang ginawa niya. Sabi ng anghel, patawag mo si Simon, na yun ay si Pedro. Kaya nung si Pedro ay mayroong pang hesitation na ipangaral ng ebanghelyo sa mga hintil o kay Cornelio, nagpakita ang Diyos ng paliwanag sa magitan noong mga hayop na nasa puting tela. Wala, nilinis na yan. Ibig sabihin, ang dugo ng Kristo ay epektibo sa lahat. Hudyo't hintil. Ano man ang lahi mo. Hindi ba? Kaya si Pedro hindi nagkaroon ng hesitation. Pinuntahan si Cornelio kasama yung mga inimbitahan. Nangaral si Pedro Di ba? Sa mga hintil. Kaya, dyan sa ating binasa, mga mahal na kapatid, tatandaan po natin na ang Kristo na anak ng Panginoon Diyos ay naparito hindi para sambahin, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Isipin nyo, siya pa naghugas ng paa ng mga alagad. Paglilingkod o hindi? Paglilingkod. Di ba? Kung siya'y, ika nga ay, kung siya'y anak ng Diyos ay, sambahin na rin ako. Aba, hindi. Sabi niya, naparito ako hindi para paglingkuran. Ako'y narito para maglingkod. At sino lamang ang dapat sambahin ng lahat ng tao na siya ring sinamba ng Kristo. At ano ang tawag sa ganitong pagsamba? Next slide. Ito po ang ating mababasa. Papansinin natin, dadahan-dahanin natin ito. Sa Juan. Ito nakasulat. Ayan. Ang aming mga ninuno, ito'y tagpo, itong babaeng Samaritana, nag-iigib ng tubig doon sa balon ni Jacob. Ang Kristo sa paglalakbay niya, pumunta roon sa Sikar. Malapit doon sa balon ni Jacob. Humingi siya ng tubig sa babae. Sabi ng babae, ba't ka nakikipag-usap sa akin? Isa kang Hudyo, ako'y Samaritano. Ang sabi ng Kristo, pag binigyan mo ko ng, pagka ikaw ay aking binigyan ng tubig na galing sa akin, hindi ka na mauhaw kahit kailan. Ngayon, itong babaeng taga-Samaria, alam nila na may darating na Mesyas. So, ang ginawa ng babaeng Samaritana ay iniwan yung banga ng tubig, pumaroon sa bayan. Inanyayahan niya yung mga tao, di ba? Ngayon, dito, sa tagpong ito, sa patuloy na pakikipagkomunikasyon ng Kristo sa babaeng taga-Samaria, ang sabi niya, ang aming mga ninuno ay sumasamba sa Diyos sa bundok na ito, sabi ng babae. Yan ang bundok ng Gerizim. Ang usapan ay pagsamba. Sabi ng babaeng taga-Samaria, ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito, sa Gerizim. Pero, kayong mga Hudyo, sabi niya sa Kristo, ay nagsasabi na nasa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Parang mayroong nagre-resonate sa isipan natin, di ba? Hindi ka makasasamba pag wala ka sa kapilya. Di ba? Parang ganun, Kaya pag wala kayo sa kapilya, hindi kayo makasasamba. Ito rin, ang sabi ng ang aming mga ninuno ay sumamba sa Diyos sa bundok na ito. Pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Ito naman ang sagot ng Kristo ngayon. Sinabi ni Yahushua sa kanya, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito. Dako ang pinag-uusapan. Darating ang panahon, hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi na importante ang location. Di ba? Sabi ng Kristo sa babaeng Samaritana, kayo, sabi niya, na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Yan ang sabi ng Kristo. Kayong mga Samaritano, hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba. Pansinin niyo po, ngunit kilala namin kasama ang Kristo. Ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba. Kaya ang Kristo ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kasama siya sa mga Hudyong sumasamba sa Ama. Ayan, ngunit kilala naming mga Hudyo ang aming sinasamba.
Dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Diyos ang mga tao. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga ng mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng sumasamba na hinahanap ng Ama. Mga kapatid, sino lamang ang dapat sambahin? Ang Diyos. Ang Diyos na sinamba ng mga Hudyo kasama ang Kristo. Di ho ba? Ano ang tawag sa ganitong pagsamba? Ang sabi, ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Paano po yun? Hindi na mahalaga ang lugar. Hindi na kayo sasamba sa bundok na ito o sa bundok ng Jerusalem. Di ba? Bakit? Sapagkat darating ang panahon na ating sasambay ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, ang pagsambang usapan dyan, kung nakabatay sa nakasulat sa Biblia, yan ang tamang paraan ng pagsamba. Pero sino lamang ang dapat na sasambahin natin at luluhuran? Ang Diyos na lumikha sa atin. Ang Kristo'y naparito, hindi para sambahin o paglingkuran. Naparito siya para sumamba at pangunahan ang mga Israelita o ang mga Hudyo sa pagsamba sa tunay na Diyos. Na ang tunay na Diyos na sinasamba natin ngayon din ay sinasamba ng Kristo, sinasamba ng mga apostol, sinasamba ng mga patriarka, panahon ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Sabi ni Pablo kay Pedro, mali ang ginagawa mo. Kaya tayo, kahit tayo ay sabihin nating tinuruan o ang nagturo sa atin, ang kanilang itinuro ay labag sa kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Karapatan natin na manindigan sa panig na nakasulat sa Biblia. Ang Ama lang ang dapat nating sasambahin. Wala na pong iba. Maraming oposisyon? Opo. Pero hindi tayo patitinan. Hindi tayo titigil. Tuloy ang ating pagtuturo sapagkat ang mahalaga na maituro ito sa lahat ng mga tao, lalo na sa panahong ito na ang ating panahon ay nagdudumali patungo sa kanyang wakas. Basbasan tayo ng Ama, tumayo kayo tayo mananalangin. Ama namin Diyos, manlalalang at makapangyarihan sa lahat. Sinabi mong ikaw lamang ang Diyos na dapat sambahin. Hindi mo kami pinasasamba sa iba. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak para mahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa mga tao. Siya ay naparito hindi upang sambahin at paglingkuran, kundi para maglingkod, manguna sa pagsamba sa iyo, katulad ng aming napag-aralan. Ito ang aming maging paninindigan, sapagkat, Panginoon, ang turo na aming tinanggap noon ay lisya sa katotohanan. Panahon ito ng pagtutuwid mo, restorasyon o pagbabalik sa tamang aral. Kaya dagdagan mo kami ng bukas na pag-iisip. Alisin mo sa amin ang pagiging panatiko ng aming pong sundin ay kung ano ang itinuturo ng sumulat at kung ano ang tamang salin ng isinulat at kung sino ang dapat lamang nasambahin. Ikaw ang itinuro ng Kristo na dapat sambahin. Ikaw lamang dapat sambahin ayon sa mga apostol, maging sa mga anghel, at maging sa mga unang mga lingkod mo. Kailanman sana ito ang aming maging paninindigan hanggang sa dako paroon ng aming paglalakbay. Salamat sa mga karunungan ito at dagdagan mo kami ng pananampalataya, ng matibay na pag-asa, Ama. Ano man po ang dumating pa, sa iyo kami manghawak, sa iyo kami manalig, at laging sa iyo kami manganlong na Diyos na handang tumulong sa lahat ng sandali ng aming buhay. Inihiling po namin ito sa pag-asang pinakinggan mo na po kami sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen.
tuluyang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkilakip ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin po. Pakinggan po natin ito. You can share our website at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and videos. Patuloy nating ipinapanalangin po ang lahat ng mga tao sa lahat ng dako ng mundo, leader ng mga bansa, leader ng mga reliyon, taong nasa authority, na magkaroon pa ng kapayapaan. At yan nga ang ating laging hinihiling para mabuhay pa tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, makaluwalhati tayo sa Panginoon Diyos at patuloy tayong makapaglingkod sa Panginoon Diyos. Maasa po tayo ng lahat ng yan ay maliwanag sa atin hanggang diyan at tayo natatapos na po. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin pangalawin ng Iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandatanya. Tayo ay manindigan sa tingnan.